Siyempre, bago natin simulan yan, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At paki-like, paki-share naman po itong video na to para mapanood pa po ng iba pa natin mga kabab. Naku po, eto mga Banateros, matindi to. Ilalaglag na ata ni Marcos Jr. yung mga vlogger niya. Yung mga vlogger niya. Bakit? Kasi nga, may mga bali-balita ngayon at nailabas na rin sa ibang main mga bayarang media na yung Facebook ay ibaban daw sa bansang Pilipinas. Eh kung ibaban ang Facebook sa bansang Pilipinas, paano na lang ang mga tulongges na mga loyalistang tanga? Paano na lang yung mga vlogger na mga dilawan at mga pinklawan? So mawawalan sila ng income. Diba, na-vlog natin yan na umaabot sa 200 to 500k per month ang binabayad. No, ang binabayad ng di umano ni Romualdez at ni Marcos Jr. para lang sa mga Facebook page, sa mga trolls, sa mga vlogger, para lang siraan ng mga Duterte. At mismo si Senator Amy Marcos, inilahad niya noon na nagbabayad daw or nagpopondo daw ang administrasyong Marcos, di umano, ayon yan kay Senator Amy Marcos, ng 400 million na pangpasahod or pangbayad lamang sa mga trolls, sa mga yung mga nakikita nating mga nagko-comment diyan ngayon. Dito mismo sa video na yan, di ba? Mapapansin nyo, kadalasan walang yung mga picture, mga Indiano, mga Rusyana, mga itiga-ibang bansa, samantalang Tagalog yung comment, yung kino-comment, tapos yung mga vlogger na puro pakalat ng fake news. So doon daw ano yan, talagang pinupunduhan daw yan ayon kay Senator Amy Marcos. So ngayon, natatanggalin or may posibilidad na ibaband ang Facebook dito sa bansang Pilipinas. Eh, delikado ang mga vlogger na to. Mawawalan sila ng income kasi may mga nababalitaan tayo na sa comment pa lang ng mga yan, binabayaran daw yan. 100 pesos per comment. So kayo, mga Banateros, na mga siyempre mapapanood nyo yung video ng mga loyalistang tanga, mga dilawang tayo, mga kakampwet, no, ay mapapa-comment kayo doon dahil sa inis nyo sa kanila. So yung comment nyo pala doon ay binabayaran pala sila 100 per comment. So ganyan, kaya pala hindi ako nagtataka yung mga dating kasamahan ko sa hindi sa politics vlog kundi mga kakilala ko noon na mga nagsitalunan bilang maging vlogger ni Romualdez at ni Marcos Jr. Eh nagtataka ako, halos isang kahig isang tuka ko, isang kahig isang tuka noon, pero ngayon puta na naka-condominium, nakasasakyan, 'di ba? Yung isa nakabili pa ng sports car, yung isa pa-travel na lang sa ibang bansa. Yung isa dati palamunin lang ng biyenan. Dati yung isa palamunin lang ng biyanan, no? Kaya takot na takot siya maging Duterte vlogger or takot na takot siya sumuporta sa mga Duterte kasi ayaw daw ng biyanan niya. So putay na, dati palamunin lang ng biyanan niya, ngayon tiba-tiba na. Oo, grabe, ang tindi, no? So kaya ganyan pala, kung halimbawa man natanggalin yung Facebook, mawawalan ng income tong mga to. Siguro baka may usapan na sila na tatanggalin natin yung Facebook kasi hindi nyo talaga kayang palubugin ng mga Duterte. So tatanggalin natin yung Facebook tapos dadagdagan ko na lang yung sahod nyo per month. Ay, galing. O halimbawa si Mike Tae, no, yung dating supporters din ng mga Duterte, si Mike Tae, sabihin na natin na 250k per month yun. So dahil tatanggalin na yung Facebook, mawawalan siya ng panibagong income or mawawalan siya ng iba pang income na manggagaling sa Facebook, so daragdagan na lang siya. Siguro baka gagawin niya siyang 500k per month. Ay bo, diba naman. Kaya naman pala nagkukumaw. Tsaka kung mapapansin nyo, sobrang dumami ang mga sobrang dumami habang palapit ng 2028 election. Dumadami ang mga vlogger na kumakalaban sa mga Duterte. Yung iba pa nga, hindi pa nga halos puro na lang hamon na lang ng suntukan ng ginagawa. O tingnan niyo yung isang vlogger na tunog aso yung apelido, 'di ba? Na hinahunting ngayon ng mga kapatid nating mga Muslim. At mukhang tatadta rin din ng kaso ng kapatid nating mga Iglesia ni Cristo dahil kung ano-ano naman ka-fake newsan ng mga ibinabalita at sinasabi tungkol sa kanila. So ganyan katindi, no? Grabe talaga kung tatanggalin ni Marcos Jr. ang Facebook. Malamang sa malamang may panibagong plano na naman sila. So intindi? Oo. Sino bang mga vlogger ng mga loyalista ang kilala nyo sa palagay nyo ay binabayaran? Comment nyo nga dyan sa baba. Eto mga Banateros, grabe to. Oo. Yung about po doon sa CONAS or yung matatawag na isa pang no election. Yung no election na kumakalat kamakailan lang ay 100% ng totoo. Aba. So yun na mga Banateros, mga kabiyaya. Kasi nung una, yung sabi, ganito, kung pag hindi doon ma-impeach si VP Sara, ay gagawin daw ng administrasyong Marcos, di umano, ay no election or talagang ibaban nila election sa Pilipinas. Ngayon, iba na. Ma-impeachment si VP Sara o hindi, talagang gagawin nila yung no election. Malupit. At meron pang isa. Yun nga, yung sa batas ng
nasa 30, no, edad 30 anyos ang pwede nang tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Ganyang kalupit. So ang tindi talaga, no? Para lang mapatagal nila yung kapangyarihan nila dito sa bansang Pilipinas, gagawin nila yan. Kasi nga, syempre, kapag naisabatas yung 30 anyos pataas na pwede nang tumakbo bilang presidente, so nandyan si Sandro Marcos na pwede rin maging magkatandem ang Sandro Marcos at Vico Soto, no? So ang pangalawa pa dito, 'di ba, may mga nabalitaan din tayo na si First Lady Lisa Araneta Marcos din daw ang pwedeng tumakbo. So ang tanong diyan, mananalo ba, no? Mananalo ba sila? So kayang-kaya nila ipanalo yun kasi alam naman na natin na tuta nila si Chairman George Garcia. Di ba? So kaya mga banateros, mga kabiyaya, itong no election nga ay talagang delikado to dahil kung ngayon nga, kung 2 years, 3 years pa lang, si Marcos Jr. ay umaaray na tayo, what if pa, kung ma-extend pa ulit ng 6 years at may panibagong Marcos na naman ang mamumuno ng Pilipinas. So talagang mapupunta tayo dito sa kangkungan. Talagang parang mangyayari nito, magsisimot tayo ng mga lumot sa mga kanal, tas yun yung kakainin natin bandang huli. So grabe, no? Ang tindi talaga. Sana nga hindi totoo to, kasi ito ay bali-balita pa lamang. Pero sa mga nangyayari ngayon, pag pinagdugtong-dugtong mo ang pwedeng talagang kakalabasan nito, may posibilidad na totoo nga yung no election sa darating na 2028. Ang masaklap pa dito, 'di ba? Alam naman na natin na ganyan nga yung gagawin at grabe talamak yung pulburon ngayon, kahit saan ka magpunta, nag-aabutan, misa nga may mga nagba-viral video pa na humihit-hit, 'di ba? Sa malapit sa police station. So wala nang takot yung mga ngayon, yung mga user, mga kriminal. Wala na talaga silang takot kasi biruin mo ba naman, hinahayaan kasi sila. Kung may extend pa ang termino ni Marcos Jr. at yung iba pa nga gusto daw prime minister pa. Ngayong presidente nga walang nagagawa, prime minister pa gusto niya. At kung sakali man na kung ipasa niya sa anak niya na si Sandro Marcos at maipatupad nila yung batas na 30 pataas ang pwede nang tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas, so may posibilidad na makakatakbo talaga si Sandro Marcos sa darating na 2028. At bakit? Ang tanong diyan papantay ba siya or makakalaban ba siya kay BP Sara sa botohan? So kung realidad at walang dayan, talagang hindi uubra kahit sino pa yan, kahit Tulfo pa yan, Soto pa yan, kahit si Sandro, si Lisa, kahit magtulong-tulong pa silang lahat, hindi sila mananalo kay BP Sara Duterte. Talagang mananalo si Vice President Sara Duterte. Kaso ang malupit ho dito, mga banateros, kung dadayain nila ang election or magkakaroon ng no election, talagang may posibilidad na ma-extend at manatili pa rin sila sa pwesto nila kasi kapag si Sandro Marcos naging presidente, absuelto pa rin si Marcos Jr. So kung si Marcos Jr. pa rin maging Vice President ni Sandro Marcos sa darating na 2028, absuelto pa rin si Marcos Jr. So kung ibang mga tropa naman na mga garapata, mga aso ni Marcos Jr. ang manalo bilang presidente, absuelto pa rin siya. So talagang hindi siya makukulong. Kaya ganun ang gusto nilang mangyari na magdeklara ng no election o maglagay sila ng batas na pababain ang edad ng mga tatakbong presidente. So kayo, mga banateros, papayag ba kayo? Pabor pa ba kayo na ma-extend pa si Marcos Jr. ng panibagong 6 years termino? Or pabor ba kayo na maging presidente pa rin ang isa sa mga pamilyang Marcos? So i-comment nyo nga dyan kung pabor kayo at babasahin natin yan. Eto mga banateros, mga kabiyaya, breaking news, viral ngayon ito, no? And hindi ko lang alam kung 100% na totoo na sinabi niya nga to. Pero isang veteranang artista at hindi talagang kilalang artista to na umamin na siya ay nagpupulburon para lang pumayat. Ang tanong, may mga netizen na mga nagko-comment dito sa post na to na kakilala ba to ni Marcos Jr. or malapit ba to kay Marcos Jr.? Oops, hindi to si Maricel Soriano ha. Hindi to si Maricel Soriano. So ito basahin natin. Nagbahagi ng kanyang karanasan ng veteranang aktres na si Amy Austria. Tungkol sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, kabilang ang pagkalulong umano sa ipinagbabawal na gamot. Sa isang panayam, inamin ni Australia ba? Tama ba yung basa natin? na sinubukan niyang gumamit ng pulburon noon dahil gusto niyang pumayat. Sa totoo lang kung ito man ay totoong sinabi niya. So doon, wala naman na tayong pakialam doon sa kanya kung talagang gusto niya sirain yung buhay niya. Pero ngayon, sa nangyayari sa bansang Pilipinas, parang parang nagiging common na lang yung parang candy na lang. Oo, sa totoo lang, pag punta ka lalo sa mga parting Maynila, sa yung alam nating marami talagang mga pulburon, mga talamak talaga yung bentahan. Minsan nag-aabutan na lang sila. One time nga, pumunta ako ng Divisoria, bumili ako ng punda, ng kama at unang ko kasi luma na. Siyempre, kailangan nating mag-upgrade kahit yun na nga lang mabili natin. No? So pumunta ako ng Divisoria.
Tanang gulat ako. Akala ko kung ano yung nangyayaring topican kasi alert ako kasi alam naman natin na medyo marami-rami yung ano diyan. Mandurugot, 'di ba? So tayo nagiging alert tayo. Kita ko nag-aabutan. Kunwari mag-aapiran yung pala nandun sa kamay yung yung pulburon. Tapos nandun na rin sa kabilang tao nandun naman yung pera. So talagang sabay na sabay pagka-appear. Pero grabe no. Talagang ang tindi. Sa mga nakikita natin ngayon sa social media, talagang talamak eh. Biruin mo, meron pa ako napanood na lalaki na nagpupulburon tapos yung police station nandun lang sa unahan. Meron yung babae na nakaupo lang sa isang gilid ng daanan tapos nagpupulburon din. So grabe na. Tapos yung sasabihin nila na walang mahirap na adik. Lahat daw ng adik ay mga mayayaman at wala daw mahirap na ganun. So katarantaduhan 'yun. Oo, mayaman man mahirap, talamak ang mga gumagamit ng ngayon ng pulburon. Talaga kahit saan ka mapuntang lugar, talagang meron kasi nga bukod sa bali-balita ay nagmura na. Nakita naman natin na yung mga may posibilidad na magpapakalat ulit ng ganyan, di ba? Mga nakalaya na. Hindi na natin babanggitin yung mga pangalan pero alam nyo naman na siguro yan, di ba? So yung iba pa nga, nanalo pa nung eleksyon, di ba? So talagang ang tindi kasi grabe. Tapos yung sa Alitagtag Batangas na nakahuli daw sila kung naunahan daw sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na 13 billion, na naging 9 billion, no, na pulburon. Tapos may mga palutang-lutang pa sa dagat daw na nahuhuli sila pero wala naman silang nahuhuling mga drug lord, wala naman silang nahuhuling mga bigati ng mga source ng pulburon na yan. No, so ang tanong diyan, saan napunta yun? At 'di ba, pinakita na sinunog daw nila pero nung chinek yung abo, wala naman lumalabas na may pulburon na sinunog dun. So ganyang kagrabe ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Sa ito, mababasa mo pa tong ganito na isang artista na hinahangaan ng karamihan na gumagamit pala ng pulburon para lang sa pamamagitan ng pagpayat. So ang tindi talaga, no? Bagay, siguro napapaisip tong mga to na kung yung presidente nga, sabi ng kapatid niya, sabi ni Senator Amy Marcos ay gumagamit what if pa, diba? Pero ganun mga banateros, huwag niyong tutularan yun. Bali-balik ta rin yung manang mundo. Sobrang sama ng ganyang gawain at hindi lang kayo ang nasisira niyo, kundi pati pamilya at mga nakapaligid sa inyo. Kaya grabe, no? Kayo ba, mga banateros, tiga saan ba kayo? Talamak din ba ang pulburon dyan sa lugar nyo? I-comment nyo nga dyan sa baba. Mga banateros, napanood nyo yung mga kababayan natin na tinatambakan ng mga sako-sakong buhangin, lupa, yung gilid ng creek para lang hindi gumuho, para lang hindi mapunta sa kanila yung baha at hindi maguuan yung mga bahay nila. Panood nyo yun? Saan kayang lugar yun? No? Pero ang pinakapunto dito, mga banateros, sobrang nakakaawa yung iba natin mga kababayan. Biruin mo nagbabayad tayo ng sapat na tax, sapat na buwis sa ating gobyerno, pero hindi natin napapakinabangan yun. Yung mga politiko, ang sasarap ng mga buhay ng mga walang iya ngayon. Naka-aircon pa, samantalang tayo, nagtitiis tayo na yung mga gamit, yung mga napundar natin ng ilang taon sa pagtatrabaho ay uubusin lang. Mauubos lang ng saglit or biglaan, isang sulyap lang ng mga nangyayaring baha sa Pilipinas ngayon. Kawawan, sobra akong awang-awa sa mga kababayan natin na alam mo yun, na talagang sila na lang talaga yung gumagawa ng paraan para maging safe yung mga kalagayan nila. Diba? Meron pa nga yung nag-viral yung isang tindahan. Nagpatong-patong sila ng semento o nagpatong-patong sila ng mga buhangin para hindi lang pumasok yung tubig baha sa loob ng kabahayan nila. So ganun, no? Sobrang alam mo yun, talamak na yung korupsyon. Tapos ang masaklap dito grabe yung epekto na pahirap sa taong bayan dahil dyan sa korupsyon na yan. Tapos yung kung lumalaban sa korupsyon, dahil grabe ngayon talamak yung yung mga kawatan sa gobyerno. Sila pa yung mga kinukulong. Sila pa yung mga hinaharas, mga kinakawawa. Ganyang katindi, no? Grabe na. So hanggang kailan kaya tayo, no? Hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan natin titiisin to? Magtitiis pa rin tayo ng 1.5 year? Magtitiis pa rin ba tayo ng 6 years ulit sa ganitong sistema na bulok na administrasyon? Kaya ako ito nasasabi kasi sobrang naaawa ko sa mga kababayan natin. Kung ako may pera ako, kung ako may bilyones ako, talagang tumulong na ako kahit sarili kong pera yan Kaya nga sobra ako nagtataka bakit bumuboto tayo or bakit pa tayo bumuboto ng mga alam na natin, ewan ko na lang sobrang katangahan na natin kung yung mga politikong nababalitaan natin ngayon, yung talagang may ebidensya na ipinapakita katulad na lang kala Saldico, kala Romualdez, sa pamilyang Marcos, kapag yan pa ulit ay mga nanalo sa iba't ibang posisyon sa sangay ng gobyerno, sa nangyayaring korupsyon ngayon, puta na, napakabobo na natin nun. Sobrang tanga na natin nun, sobrang bobo na natin yung kapag ibinoto pa natin paulit-ulit yung mga demonyo, mga walang iya sa bayan natin. Ang tindi, grabe na.
Tapos ang malapit pa dito, uuto-utuin tayo ni Marcos Jr. sa mga interview niya. Ni Kesyo, yung baha daw dati, 2-story, tapos ngayon daw ay hanggang tuhod na lang. So, sobrang katangahan, di ba? Yung basura, gagawing source ng kuryente, di ba? So grabe. Alam mo yun, tapos yung usik niya, kung ano-ano ka-fake newsan yung mga pinaggagawa sa social media, pati yung mga teacher, winalang niya, ni sorry, hindi ginagawa. Di ba? So, ewan ko na lang. Talaga, kapag etong administrasyong Marcos na extend pa ang termino nito,